Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga. Kasama natin sa radyo, kasama natin online. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, Maray na Aga sa Indogabos. Sa ating po mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Apo. At siyempre sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast at yung mga nanonood at nakikinig sa pamamagitan po ng Facebook, yung BP Lenny Robredo. At ganyan din po sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Live po tayo ngayon at maaari kayong mag-iwan ng inyong mga mensahe. At kung may oras po ay lahat ay mabasa po yan ng ating Vice President. So bago ho dyan mga kasama at siyempre yung ating istorya ng pag-asa, ma'am. Nako, yung nakaraan sa London. Sa London, marami na rin nagme-message sa akin at gustong kanila ma-interview rin. Oo. Alam ba ka, Ellie, na-meet natin yung tatlo natin na istorya ng pag-asa, champion sa London. Talaga napaka-inspiring ng mga kwento. Yun yung finiture natin. Noong nakaraang 2 linggo. At nakakatuwa kasi yung pinagdaanan nila hindi talaga basta-basta. Pero yung kabutihan doon, matagumpay na yung mga buhay nila ngayon at talaga magbibigay ng inspirasyon. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hanggang ngayon nandun pa din sa kahirapan. Parang yung kwento nila ka Ellie, nagpapakita na parati namang may liwanag sa dulo. Kaya talaga magtsatsaga lamang. Kaya baka yung iba sabihin, ako, mas magaan lang ang problema ko. Ganun pala. Ito, naalampasan niya. Mas mabigat pala. Mas grabe yung mga problema. Sa susunod na linggo ka, Ellie, meron din tayong papakitang isa pa. Ito naman yung ating istorya ng pag-asa champion sa Berlin. Yun ka, Ellie, talagang inspiring din. Meron na siyang sariling Filipino restaurant sa Berlin. Nako, yun. Maganda ho yan. At syempre, sa mga susunod pa ho, nako, marami pa ho kaming ibibigay ng siguro mga importante ho na kababayan natin na talagang nagsimula sa wala at ngayon ay naging matagumpay dahil sa kanilang ginawang pagsisikap na siyempre ito po ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat to mga kasama, yung ating mga kababayan na nakikinig ngayon nationwide. Samantala, siyempre yung ating kamustahan, ma'am, at sa nagdaang linggo, ano po yung mga naging aktibidad natin at siyempre alam ko abala-abala diyan po sa Office of the Vice President at marami ho kayong iba't ibang mga imbitasyon at pinuntahang mga event. Actually, napakabigat nung linggo namin ngayon ka Ellie. Nag-umpisa nung Lunes. Nung Lunes, graduation speaker tayo sa Our Lady of Fatima University. Pero doon ko lang nalaman ka, Ellie, na yung Our Lady of Fatima University, napakalaking eskwelahan. Napakalaki in the sense na sobrang dami ng estudyante. Yung senior high school niya lang na mag-graduate ka, Ellie, 12,000. Dami. Napakadami. Kaya yung ginawa niya, yung graduation niyang high school sa college, hinati-hati niya. Gaya nung umagang pinuntahan ko sa PICC lahat, yung graduation, yung umagang pinuntahan ko, yun yung Quezon City Campus. Yung Quezon City Campus niya ka, Ellie, andito sa may Fairview. Nasa may Fairview siya. Pero meron pa siyang 4 na ibang campuses. Yung main niya sa Valenzuela, meron siya sa Pampanga, meron sa Antipolo, at meron sa Nueva Ecija. Yung pinuntahan kong graduation, more than, kung hindi ako nagkakamali, mga 3,000 yung nag-graduate. Pero kinakwento nung may-ari, saka yung mga Board of Trustees, 12 times daw nila yung gagawin. Dahil parang 12 na graduations yung mangyayari. Kaya nakaka-inspire kasi yung kwento din nung paaralan, nag-umpisa din sa maliit. At ngayon ay napakalaki na. At alam natin na hindi ito nangungulelat. Merong mga board exams, paminsan sa medicine, paminsan sa nursing na nagta-top notcher yung Our Lady of Fatima. Nung Martes, eto yung pumunta naman ako sa Conrad Hotel. Naimbita ako ka, Ellie, sa isang Asian Forum on Enterprise for Society. Mga negosyante yung nandun. Eto sa kayo mga sinalitaan ko nung Wednesday, halos pareho yung tema. Yung tema nito, yung technology sa hinaharap.
at ano yung hamon nito sa bansa natin. Alam mo ka, Ellie, ngayon, meron ng tinatawag na artificial intelligence, meron mga robots. Alam natin na sa Pilipinas, napakalaki ng BPO industry, yung mga call centers. Yung na-discuss doon, napakarami na palang mga trabaho yung nawala sa atin. Ang kwento nga doon, in the next 2 or 3 years, ang tansya nila mga 900,000 na trabaho yung mawawala sa call centers. Kaya dapat talaga paghandaan. Dapat paghandaan dahil talaga yung technology papasok siya eh. Maraming mga trabaho na dati ang kailangan tao, ngayon computers na lang. Kaya dapat i-train natin yung ating mga tao na yung skills na natututunan niya hindi kaya ng computer para hindi siya mapalitan. Pero yan ang pong kagandahan, ma'am, no? Yung sa K-12 at least nailalapat na sila. Nailalapat kung ano ang pwede sa isang estudyante. Oo. Tapos nung hapon ng Martes ka, Eddie, nag-MOA signing kami with Batobalani. Hindi ko alam kung familiar yung Batobalani sa inyo. Pero yung required na magazine ito sa mga private, kadalasan mga private schools. Educational materials. Yung kanilang parang ambag sa angat buhay. Mamimigay sila ng libre ng mga educational materials sa ating mga adopted communities. Nung Miyerkules, ito yung sunod-sunod yung ating sinalitaan. Nag-umpisa tayo dun sa Marriott. Yung Marriott Hotel Kaeli, parang National Conference of Employers siya. Yung mga boss. Ang pinag-uusapan naman, ngayon malakas yung usapin tungkol sa endo. Alam natin na napakatagal na nitong kahilingan ng mga manggagawa dahil sa matinding problema natin sa contractualisasyon. Pero yung pag-attend ko ng National Conference of Employers, ang pinag-uusapan naman, napakarami nag-attend Kaeli. Ang pinag-uusapan naman ng mga employers, ano yung epekto nila, epekto sa mga negosyo nila. Kung sakaling maipasa yung batas o mapirmahan ng Pangulo yung executive order tungkol sa contractualisasyon. Pero mukhang may pagbabago po, ma'am, na hindi na pipirmahan. Yung EO sa halip, ipaubay na sa Kongreso. Sa Kongreso. Ito ko, Eri, napakatagal na nitong issue na tingin ko kailangan na talagang harapin. Ito, alam natin yung sigaw na manggagawa. Meron ding reklamo yung mga employers. Kaya kailangan talagang upuan i-balanse. Upuan na hindi na kumbaga hindi nababawasan yung security of tenure ng mga manggagawa na hindi naman ikakalugi ng mga employers. Kasi meron naman talaga, ma'am, na sektor o na talagang kailangan yung na contractual lang. Halimbawa, yung sa construction siyempre kapag natapos na yung project, yung building, wala na. Yung tapos na. Ang problema ka, Eli, yung iba naman kasing mga negosyo, ginagawa din itong palusot. Diba? Alam naman natin na regular yung trabaho, pero dinadaan talaga sa kontrata. Yes, ma'am. Shopping mall or department store. Halimbawa, yung cashier, hindi naman tatakbo ang department store kung walang kahera. May provision tayo sa labor code ka, Eli, na pakatapos ng 6 na buwan, kailangan ipermanente na. Kaya ang mga kontrata ngayon ng mga manggagawa, ginagawang 5 buwan lang 5 months, para ma-circumvent yung batas. Tingin natin mali naman to. Pero dapat talaga hanapan ng paraan na napakinggan pareho. Kasi yun yung reklamo ng pareho. Yung reklamo ng manggagawa, hinahayaan ng pamahalaan na yung practice na ganito para mag-prevail. Ang reklamo naman ng mga employers, pag masyadong i-istriktuhan, ikakalugi na ng negosyo nila. Hindi na tayo magiging competitive. Baka maglipatan na yung ibang negosyo sa labas kasi mas maganda yung mga terms para sa negosyo sa labas. Kaya kailangan talaga mahanapan ito ng paraan. Ako ka, Eli, dapat sana pinapaupo sa iisang lamesa lang yung pareho. Kesa kinakausap ng hiwalay. Kasi sa harapan lahat ng stakeholders. Para sila mismo, at ano ba yung pwedeng i-give in ng isa para makahanap ng isang solusyon na pareho sila nagsang-ayon. Okay, magandang tama-tama yan dahil sa Mayo 1, araw po ng paggawa
Tapos nung hapon, ay hindi pala, tanghali ka Eli nung Martes, sa ano din, lumipat lang ako ng building sa Marriott. Ang inattendan ko naman yung American Chamber of Commerce, AmCham. Ito naman yung asosasyon ng mga negosyo ng mga kumpanya na US-based. Marami-rami na sila dito ka Eli. In fact, ang kwento nila, meron na silang mga chapter sa Cebu, sa Davao, iba-iba pang lugar sa Pilipinas. Pagkatapos noon, dumiretso ako sa Camp Aguinaldo. Kasi kung naalala natin, yung Tuesday, nag-turnover of command. Nag-retire na si General Guerrero. May bago na tayong Chief of Staff. General Galvez. General Galvez. Ano naman ka, Eli? Very hopeful yung parang yung hangin lahat. Alam mo parang all-time high din ngayon yung militar sa perception ng publiko. Meron kung naalala mo ka Eli nung panahon ng martial law, bagsak na bagsak yung parang integridad at yung reputasyon ng militar. Pero ngayon all-time high sila. Naalala ko yung isang sinabi dati ng isang chief of staff na hindi nila sasayangin yung tiwala na binibigay sa kanila ng tao, hindi wawaldasin. Ito, tingin natin napakahalaga na yung ating militar tanggap ng tao dahil sila naman talaga yung ating kakampi. Sila yung magbibigay sa atin ng proteksyon. Yung Huwebes naman, ito yung pumunta ako sa Supreme Court ka Eli. Punta ako sa Supreme Court para maghain personal ng aming motion for reconsideration. Ito, bawal kami ka Eling i-discuss yung detalye ng kaso sa publiko, kaya hindi ko siya madidiscuss. Pero essentially, yung hinihingi lang natin sa Supreme Court, bigyan tayo ng patas na laban. Kung ano yung batayan ng eleksyon, sana ngayon na nagma-manual counting, yun pa din yung batayan. Huwag babaguhin. Kasi talagang pagbabaguhin, makakaltasan tayo ng mga boto. At hindi na yun representative ng boses ng tao. Ito medyo makulay yung ating Huwebes kasi pagpunta ko doon ka Eli, yung ating supporters grupo-grupo dumating. At masayang-masaya yung atmosphere. Parang piyesta nga eh. Kasi may hiyawan, may kantsawan. Siguro yung nervyos sa nangyayaring sa desisyon na nilabas ng Supreme Court na mas maaga inilalabas ng mga tao sa paraan ng paghihiyaw ng Huwebes. Tapos nung Biyernes, nandun ako sa Dasmariñas, Cavite ka Eli. Nasa Dasmariñas, Cavite ako, inimbitahan ako ng College of Business Administration and Accountancy ng De La Salle University, Dasmariñas. Alam mo ka, Eli, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong pagkakataon ko na yun na nakabisita sa La Salle, Dasmariñas. Pero parang unang pagkakataon na naikot ako sa campus. Napakalaking campus. 27 hectares siya ka, Eli. Tapos siya yung number 1 sa lahat ng mga universities na pinaka maayos yung environmental protection. May lake sa loob. Talagang na-preserve nila yung mga punong kahoy. Tapos yung pag-build nila ng mga buildings, binagay nila sa Cavite. Yung Cavite, isang makasaysayan na probinsya, diba? Yung mga buildings niya, mga luma talaga. Talagang pati yung mga pangalan, itsura, talaga na-showcase niya yung kultura sa kasaysayan. Hindi lang ng Cavite, pero ng probinsya. Nagbisita din kami doon ang tawag nila Bahay Pag-asa. Bahay Pag-asa. Yung Bahay Pag-asa, parang parang pet project ito ng Lasal. Ang ginagawa niya kay Eli, naglagay siya ng isang bahay na nag-aalaga siya ng mga kabataang mga lalaki na yung nagkaroon ng problema sa batas. Tawag natin dyan. Boys Town dati. Pero ang term na ngayon yan under the Juvenile Justice Law, CICL, yung Children in Conflict with the Law. Pagpunta namin, merong 17 na nakatira doon. Pero itong 17 na to, napakaayos. Sila, nag-aaral, ang iba high school, ang iba college, nag-aaral, mahuhusay magluto kasi tinuruan, may mga livelihood sila. Tapos lahat sila marunong magpiano.
may pumupunta doon na, parang may pumupunta doon na piano teacher. Pagpunta nga namin, 3 sa kanila nagtugtog para sa amin. Nakakatuwa. Meron din sila napakagandang museum. Hindi ko lang masyado naikot kasi nagmamadali kami. At pagkatapos namin doon, dumaan kami sa City Hall ng Dasmariñas. Binisita namin yung City Hall, binisita namin si Mayor PD Barsaga, nandun din si Congresswoman Jenny. Na-meet namin yung mga local officials. Alam mo, Dasmariñas, Eli, isa sa mga local government units na kailangang hangaan. Nagpatayo siya ng napakagandang ospital. Ito, pagpatayo niya nito, talagang pera ng lokal. At ngayon nagseserbisyo na sa napakaraming mga mahihirap na pamilya sa Dasmariñas. Meron siya napakagandang public market. At ngayon kinukwento ni Mayor na ang pinaghahandaan nila ngayon isang city-owned na college. So yung mga mahihirap sa Dasmariñas, meron ng para may pag-asa na makapag-aral ng college kasi maglalagay sila doon. Kahapon Eli, hindi pa din tapos. Sabado na kahapon. Pero maaga, ano pa din, may pinuntahan akong event. Ito naman yung parang 53rd anniversary ng Philippine Bible Society. Pagtanggap ko nung imbitasyon, akala ko yung mga kaharap ko, yung mga bishops ng mga Christian churches. Pero nagulat ako pagdating ko, ano pala to? Interfaith. May mga Catholic bishops na nandun. Masaya yung grupo. Ito yung mga talagang mga leaders ng iba't ibang mga simbahan. Kaya yun yung lakad ko. Tapos pumunta pa ako sa opisina. Kasi yung mga taga sa amin, Eling, mga taga-nagang nagkaroon ng medals sa palarong pambansa. Nag-courtesy call. Masaya ang pagkakataon kasi naalala ko yung mga panahon na din ako, magulang ng player sa palarong pambansa. Kaya yung iba nga doon, yung mga kasama ko pang nagbabantay ng anak. Nung panahon na yung mga anak ko nagpapalaro din. Kaya Eli, nakakatuwang, ito yung hindi nakikita ng tao, na bago ka makarating ng palarong pambansa, matinding sakripisyo. Matinding training, pinagsasabay mo yung pag-aaral sa pagte-training, matinding sakripisyo din sa mga magulang. Kaya, pag ganyan na nagme-medalya, mahirap kalabanan yung NCR saka Region 4A sa palaro. Pero pag nagme-medalya yung gaya sa amin na malayo sa NCR, masaya. Saka yung mga facility kasi dito, at least sa Metro Manila, kompleto ho. Saka talents din yung talents ng mga magta-train. Paminsan gaya sa Naga, swimmers kasi yung mga anak ko. Yung mga mahuhusay talaga mga coaches andito sa Manila, naghihiram-hiram kami. Yung mga pagkakataon na hihiramin namin ng sandali para i-train yung mga coach doon. Pero syempre, iba din pagbabad talaga sa training yung mga mahuhusay na coaches. Isa siya sa mga pinakaunang naparangalan. Ang tawag namin top grad. Pero hinanap namin yung pinaka-top na babaeng graduate ng public high school. Pero hindi lang siya mahusay sa academics, pero pati sa ibang bagay, pati sa extracurricular mahusay din. At yung bisita natin ngayon, siya yung top grad ng Quirino High School ng Quezon City. Kaya ang bisita natin, salubungin po natin ng pagbate si Jasper K. Estrada. Magandang umaga sa iyo, Jasper. Saan galing Jasper yung pangalan mo? Kakaiba. Pinagsama po yung pangalan ng mama tas papa ko po. Yung papa mo, ano pangalan? Severo po. Severo. Tapos, yung... Ako po, Hasmin. Hasmin saka Severo. Kaya, Jasper. Ayun. Si Jasper, siya yung naparangalan na top grad ng Quirino High School sa Quezon City. Ang kwento niya, tama ba Jasper? Yung binabasa ko yung kwento mo, napakamahiyain mo daw dati. Opo. Ayan, pareho kami mahiyain din ako dati. Napakamahiyain daw ni Jasper dati. Pero kailan yung punto na parang nabawasan na yung hiya mo at naging active ka na sa mga organization sa paaralan? Nung nag-senior high school lang po ako. Kasi po, sabi po nung isang teacher namin,
ano daw po, kailangan daw po kapal ng mukha, tapos lakas ng loob po, in positive way naman daw po. Oh, tama 'yon. Talaga kahit just for sa public service, kailangan talaga makapal yung mukha Yun, mo. Kasi kung hindi makapal yung mukha mo, walang tulong na dadating. Paano mo, eto nasa Quirino High School ka ba mula first year? Opo. Malapit lang doon yung bahay niyo. Medyo malayo po. Tapos nagsasakay ka papunta Opo. sa school? Opo. Eto, saan ka nag-grade school? Sa Cruz Naligas Elementary School, malapit sa lang po Cruz sa Naligas. Alam Malapit natin po sa yun. UP yan. Oo, malapit yun sa UP. Pero nung grade school ka, nag-honor ka na? Hindi po. Hindi pa. Hindi ka pa nag-honor. Meron talaga mga late bloomer ka, Opo. Ellie. Hindi ka pa nag-honor nung grade school. Tapos nung sa Quirino, first year pala nag-honor ka na. Ano po, may top po ako, pero hindi po kasi, wala po ako sa star section, so hindi po ako makakit ng stage ganun. At kasi, ang mga honors lang na nasa star section, yun yung Opo. umaakyat sa stage. Opo. Tapos kailan ka nakapasok sa star section? Hindi po. Ang pinaka-ano ko lang po section 2 nung grade 8 po ako. Tas, Nung grade 8. nung oo. grade 9 po kasi, nakadepende na po sa kukunin namin na, At na track? opo, sa TLE po, kung anong section. So, napunta po kami sa last section nun. Bakit last section? Dahil yun yung track Opo. mo. Ano yung track na pinili mo? Nung grade 9 po ako, cookery po. Ako, Kirid. Bakit mahilig ka ba magluto? Hindi po. Kasi po wala pong, sa public school po, wala pong mga ano nun eh. Yung pang, Walang masyadong Accounting po, napapagpilian. hindi po katulad dun sa may private po. Na grade 9 pa lang po, meron na po silang accounting. So, nung grade 9, parang cooking yung kinuha Opo. mo. Tapos, pero di ba pag grade 10, ba ganun pa din yung section mo? Opo. Ay, second to the last section po ako nung grade 10. Second to the last section ka dahil din sa pinili mong track? Opo. Ano ba yung grade 10? Ano yung pinili mong track? Ayun pa rin po, Yun cookery pa rin po. Tapos nung grade 11, Nag-ABM po ako. ano yung ABM? Accountancy, Business and Management po. Oh, accountant. Dun na nagsimula yung hilig mo sa accounting. Opo. Kasi panaginip niya, pangarap niya pala. Pangarap niyang maging accountant ka, Ellie. Maging CPA, Ayan. Oo. Tapos nung grade 11, nagustuhan mo. Nagustuhan mo yung accounting. Tapos grade 12, yun din yung kinuha mo. Opo. Tapos nung nagustuhan mo yung accounting, doon ka na nagsimula mag-honors? Yun ba yun? Opo. Kasi nung una po talaga, ayoko po gusto ko lang po yung math. Favorite ko po yung math. Tas Bihira yun ka, Ellie. tas Favorite po, ka yung akala math. ko po kasi, yung ABM, more on math po. Kaya po nag-ABM ako. Hindi naman Hindi po pala naman more pala, on. oo. Tas that po, nung grade 11, magpapalipat po ako ng STEM kasi mag-i-engineering po ako. Di na po ako pinalipat. Tas yun po, tinuloy ko na lang Nagustuhan po mo yung, opo, yung ABM. Tapos, eto, mula nung nakita mo, parang na-realize mo na gusto mo na yung accounting, yun na doon na nagsimula yung pangarap mo maging accountant. Opo. Tapos, pero andito kasi, sabi mo, pangarap mong maging accountant, maging CPA, pero pangarap mo din maging teacher. Opo. Nung nag-immersion po kasi kami, dinala po kami sa private company. Tapos, sa accounting department. Parang hindi ko po kasi nakikita yung sarili ko doon. Na ganun yung Ayoko trabaho po, mo. opo. Tapos, kaya po nung sinabi ko po kay Ma'am Jackie na tatry ko po mag-eduk. Tapos, nag-immersion po ako sa school po namin sa Quirino. Doon po Doon mo nagustuhan? Opo, Pero bakit po ako. mag-accounting ka pa din? Mag-accounting po ako para po, tatapusin ko po yung accounting, tapos magkukuha lang po ako ng units ng education para po pwede po rin ako magturo sa senior high school ng ABM. Ang gusto mo, kakaiba to ka, Ellie. Kukuha muna siya ng accounting. Pagkakuha niya ng accounting, kukuha siya ng education. Kasi yung gusto niya, pag teacher na siya, ang ituturo niya accounting. Ayun. Kakaiba, no? Parang papahirapan mo yung sarili mo, no? Okay, pwede rin pag tapos ka na, naging CPA ka na, pwede ka rin mag-abogado. Kaya may mga CPA lawyer. Oo. Actually, ka, Ellie, dati yun yung pangarap ko, maging CPA lawyer. Pero hindi naman ako kumuha ng accounting, kaya hindi ako naging CPA. Pero ito, ang kwento niya ka, Ellie, parang isa sa mga dahilan kung bakit ganun yung kanyang turnaround dahil sa isang teacher. Tama ba? Dahil sa Opo. isang teacher. Sino yung teacher na yun? Si Ma'am Jackie po. Anong ginawa ni Ma'am Jackie sa'yo? Hindi po parang ini-inspire niya po kami. Hindi lang po sa akin, pati po yung mga classmate ko. Lagi niya po kaming
lagi niya po kaming minomotivate. Tapos, ano po, lagi niya po sinasabi sa amin na ano, na wala po sa top yun or sa honor na makukuha. Ano, paglabas po namin, attitude pa rin po yung titignan. Ayun po yung lagi niya sinasabi sa amin. Tama yun. Kasi yung nag-aasenso sa trabaho, hindi naman dahil honor ka Opo. Tama. pero dahil sa ugali, saka sa attitude sa trabaho. Pero si Miss Jackie, saan mo siya teacher? Sa accounting po, sa specialization. Opo. Talagang idol mo siya kasi gusto mo maging Miss Jackie paglaki mo. Pero ito kung napapansin natin ka, Ellie, ang daming mga estudyanteng humusay dahil na-inspire ng isang teacher. Kung naalala mo yung mga bisita natin ng mga bata sa Kulyat Elementary School. Yun galing sa mga medyo hindi masigasig mag-aral. Pero dahil kay Teacher Sabs, 'di ba? Dahil kay Teacher Sabs, ano sila? Nakaka-inspire pakinggan kasi napakahuhusay. Ito kay Jasper ganun din. Tsaka maganda yung ginawa nilang sistema ron, yung may alam, isinishare. Oo, nagtuturo. Ayun, Isinishare sa mga klase. ito si Jasper ganun yata yung gustong gawin. Tapos ito, nag-graduate ka na ng senior high, Opo. 'di ba? Opo. So ang kukunin mo sa college na course, accounting. Opo. Ayun. Ang accounting ilang taon ba? Di ba 5? Opo. Nako. Tapos pagkatapos mo ng 5 years, mag-education ka pa. Opo. Nako. Ito nakakahanga ka, Jasper, kasi ngayon marami talagang teachers kailangan eh. Pero konti yung pumapasok sa profession na yun. Kaya para isipin mo na ito yung kursong kukunin mo, ito yung gusto mong maging, napakakahanga-hanga. Pero tinitingnan ko din, nag-graduate ka ng grade 12 with high honors. Opo. Parang napakalaking accomplishment for someone na nung pumasok wala nga sa star section, 'di ba? Tapos pero nun, ano ka pa? Yung sa ranking number 2 ka, 'di ba? Opo. Yung first ba ay lalaki? Opo. So sa babae, ikaw yung pinaka mataas sa ranking. Opo. Ayun, ano ba mga subjects yung matataas mong grades? O lahat naman? Yung sa specialization po. Ayun, specialization. Opo. Ayun yung accounting. Hindi po. Ano po, specialization po kasi namin, marketing po, tas business ethics, tas management. Dahil ito yung track nyo. Opo. Pero, nandito, best in social science ka. Best in social science, saka best in communication arts Filipino. Nako, ito yung sa pag-aral ba, ilan kayo magkakapatid? 4 po. Pang ilan ka? Panganay po. Panganay. Hindi ka naman nahihirapan bilang panganay. Hindi naman. Nakakapag-aral ka maayos. Opo. Yung mga kapatid mo, high school din. Yung isa po high school, tas 2 pong elementary. So may mga maliliit ka pang Opo. kapatid. Tas ito, mula ba grade school, masipag ka na mag-aral? Hindi O po. sinipagan mo lang, eto na. Kailang, nung, ano po, high school lang po ako nagsipag. So masayang magulang mo. Opo. Pero ano bang klase ng pag-review mo? Kasi maraming mga bata ngayon naloloko sa Oo, sa internet. gadgets, Sa no? gadget. Kung anong... Hindi ka naman nag-Facebook na nag-Facebook. Nag-Facebook pa rin ito, Pero iba yung naglalaro sa Oo. yung nakakapuya talaga eh. Actually, Kaeli, yung mga naglalaro, yung mga naa-addict talaga, nagiging problema ng mga magulang. Meron akong hinandle na kaso nung nag-aabogado pa ako sa Naga na yung anak niya nalululong sa online gaming ba yun? Tawag Yung tawag doon? na ngayon. Parang Di na pumapasok. Dota yun, oo. Hindi ka naman ganon. Hindi po. Kasi iba mapapasok, paano mapapasok? Matatapos madaling araw, so puyat ka. Oo. Pero, ilang oras ka sa internet araw-araw? Pagka ano po, wala na pong ginagawa. Oh. Kaya dapat may May limitasyon disiplina, po. Kasi oo. kinakailangan mo rin na, para alam mo yung nangyayari sa paligid mo, kasi alam mo naman yung teknolohiya ngayon eh. Pero wag lang susobra. Oo. Aha. Lalo pag college ka na. Kasi yung aral sa college, mas kakaiba. Diba? Pag high school, parang regimented yung schedule mo. Pero pag college, mas left on your own ka na. Sa PUP daw siya, Ay, oo, Kaeli, papasok. Pero kung makapasa siya sa UP, mag-UP siya. Opo. Alam mo yung UP kasi hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung results, no? Marami na nag-aabang.
Pero sa UP, anong in-applyan mong course? Ano po, accounting. Accounting rin po. din. Tapos sa PUP, ganun din. Opo. Kaso dalawang pinasukan yung exam niya na. ano? Examan, oo. Nako. Ito, aabangan ka namin, Jasper. Aabangan ka namin at si Teacher Jackie. Si Teacher Jackie ba yung kasama mo ngayon? Opo. Nako, si Teacher Jackie kasama niya ngayon. Kahit Sunday, napaka-dedicated na teacher. Ano? Kahit Sunday, sinasamahan si Jasper. Pero ito, ayun, Miss Jackie, ano to, ilan na yung nakilala namin na nag-succeed dahil may isang teacher na naniwala sa kanya. Marami dito, di ba ka Ellie, yung mga istorya ng pag-asa natin. Merong mga loko sa paaralan, pero may isang teacher lang na naniwala sa kanya, na bago yung buhay. Kaya siguro Jasper, i-dedicate mo din yung ano mo, 'di ba? Yung tagumpay mo kay Ma'am Jackie. Opo. Ayun. At siyempre, ma'am, tulad na pinopromote nyo, dapat yung mga estudyante maging palabasa pa rin talaga, no? Huwag makalimutan yung mga libro, huwag yung puro sa gadget. Napakahalaga, Jasper, ng nagbabasa. Opo. Kasi hindi ka huhusay sumulat kung hindi ka mahilig magbasa. Yung pagsulat hindi siya inaaral eh. Yung pagsulat na natututunan dahil sa pagbabasa. Kaya kahit nagfe-Facebook ka, wag lang lahat Facebook ang babasahin. Dapat nagbabasa ng libro. Saka mayroon sila dyan sa May Quezon City, may maganda silang library. Actually, pumunta nga kami sa Quirino. Nagkaroon kami doon ng event. Pag-promote din ng reading, ka Ellie. Pero napakahirap nang i-promote ng reading ngayon kasi ang dami ng distractions ng mga bata. Yes, po. Mas interesting sa kanila yung nakikita nila online. Kaya challenge para sa atin lahat kung paano siya i-promote. Pero mga batang gaya ni Jasper, parang grade school ka lang, Jasper, no? Parang batang-bata. Kaya congratulations. Thank you po. Sana wag mong kalimutan. Maraming tumitingin sa iyo at tinitingnan ka bilang inspirasyon. Opo. Siguro, baka may mensahe ka sa mga kapwa mo estudyante na para magbigay din ng inspirasyon, no, kung paano mo nakamit itong yung mga nais mo at siguro mas makamit pa yung mga pangarap mo pa sa buhay. Sa mga estudyante, hindi naman, wag natin i-aim na magkaroon tayo ng top or maging umakyat tayo sa stage. Basta yung ginagawa natin, mahalin lang natin kasi dun mas dumadali. Tapos magkaroon lang tayo ng passion sa mga ginagawa natin. Tsak doon magtatagumpay tayo. Ayun yun ka Ellie, 'di ba? Kahit sa mga matatandang kagaya natin, humuhusay talaga tayo dahil sa passion eh. Opo. Pag passionate ka sa ginagawa mo, parang nagiging effortless, 'di ba? Hindi mo siya tinitingnan na sakripisyo, hindi mo siya tinitingnan na trabaho. Dahil gusto mo yung ginagawa mo. Napakagandang mensahe, Jasper. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Congratulations. Ma'am Jackie, congratulations. Okay, thank you.